Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng isang magandang tanghali sa inyong tatlo, no? Sa tingin nyo kaya, ano ba ang pinanakatakot ba para sa inyo? Pag-ibig ba sa isang tao? Magkautang ka ba sa pera? O kamatayan? Para sa iyo, ano ba ang pinanakatakot dito at bakit? Pag-ibig po, kasi po, 'di ba po sa pag-ibig, ibibigay niyo po dun yung buong tiwala niyo. Hindi po natin alam kung sisirain niya po ba 'to o ayusin po. Okay. Ikaw? For me po, siguro pag-ibig din. Kasi, what if bigay mo yung lahat-lahat para ipanalo yung relasyon niyo or may ibigay mo sa kanya lahat yung mga bagay na deserve niya tapos in the end, hindi niya ma-appreciate yung ganung bagay. Ikaw naman? Ano po, for me po, kamatayan po. Like, gets ko naman po yung sinabi nila, pero para sa akin po kasi masyado pa po akong bata sa pag-ibig na yan. Yung kamatayan naman po kasi is, if ever man po na mapaaga, wag naman po sana. Like, iniisip ko lang po na sana bago mangyari yon may mapatunayan po muna ako sa buhay. Like, kahit mapasyal ko lang po sa ibang bansa yung magulang ko, kahit gano'n lang po. Pero ito po sa tingin nyo, no, mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? For me po, yes. Lalo na po at madami pong immature na lalaki, parang ganun po. Tapos, kung sa kaedadan ko din naman po, kung magmamahal po ako ngayon, sure din po ako na hindi pa po ready katulad ko, if ever man na may makilala po ako ngayon. Ikaw? Sa akin naman po, depende. Kasi, kung parehas nyo naman po sigurong, kung parehas nyong will na parang ibigay parehas yung ganong bagay, or yung pagmamahal na deserve nyo para sa isa't isa, hindi naman siguro mahirap yun. Pero kung sa ngayon, sa generation ngayon, marami talagang tao ngayon na hindi na na-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo para sa kanila. Ikaw naman? Sa akin po, yes rin po kasi, ayun nga po, immature pa nga po tayo mga bata ngayon, kaya, ganun po. Okay. Eto, ganito Mamili kayo dito sa dalawang kulay na to. Pili lang kayo Red or green? Green. Ikaw? Green po. Bakit sa tingin nyo green ang pinili? Kasi siguro malinis yung kulay. Parang ang light, ganun. Ikaw? Parang positive po siya tingnan kumpara sa red. Positive. For me po, it represent nature. Well, like, ano po, yung, halimbawa po, yung gubat or yung kahit po sa bundok lang, parang peaceful lang po pagka nandun ka. Intindihan ko kasi paano kung sinasabi ko sa inyo, yung pinapili ko sa inyong kulay is between red flag or green flag. Okay? So, ganito yon. Tanong ko lamang, no? Para mas maintindihan nyo, meron tayong kukumpara kunwari na dalawang tao. Huwag kayong mag-alala, wala kang kinalaman dito. Isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuting tao, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, maayos siya lahat-lahat, green flag na nga kung tawagin, pero ang problema, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging iniiwan sa ere, siya ay lagi na lang inaapi, lagi na lang heartbroken, pero mabuti itong tao na to. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kita ang pagiging masama, red flag na nga, pero mas dumadami ang kaibigan. At marami pa doon, nagkakajowa na kahit kitang-kitang red flag na nga ang ginagawa ng tao na to. At ang matindi, ay lagi nilang pinapahamak ang mga mabuting tao na wala namang kalaban-laban. Napakadali lang, itatanong ko lang sa inyo. Napapansin nyo yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Opo, kasi may based on my experience, ako po yung siguro example natin yung green. Ako yung green kasi kahit kita ko na yung pagka-red flag ng tao, parang hindi siya RS parang ano siguro sa kaibigan. Kita ko na yung pagiging pagiging red flag ng tao, pero hindi ko siya pinansin kasi kahit may ginagawa na siya na mali sa'yo, tinitingnan mo pa rin yung good side niya kahit ang dami nang ginawa, ganun. Ikaw? Napapansin mo yung ganyang trato na yan sa totoong buhay?
Opo, mostly po pa sa mga datings gano'n, marami pong mga red flag na green flag rin po, yung iba naman po kasi sa red flag po kasi naiimpluwensyahan lang po mostly. Tas sa green flag mostly ano lang po, parang sarili-sarili lang po nila. Ikaw? For me po, opo, na-encounter ko na po yun, lalo na po sa kinalakihan ko. Mostly po yung mga nakakasama ko is red flag. So, for my, parang experience ko po, parang na-influensyahan din po ako. Lalo na po, madali po akong ma-influensyahan. Sa green flag naman po, may nakikilala din naman po ako. Pero, hindi ko po siya masyadong na, para pong na, ano yun? Yung, ano nga yun? Yung parang hindi ko po siya masyadong na, Ay, like, kilala, parang ganun. apo, gawa po ng feeling ko po out of my league, ganun. Kahit po sa kaibigan, yung ano po. Parang too good to be true po. Kasi po, Hindi na ako naman, go. kasi po parang madalang ka na lang po makakita ng ganun. Tapos feeling mo hindi, So, parang hindi mo rare po lang, no? deserve. Ganun. Rare species, rare animal. The joke lang, biro lang. Okay, ganito lang kasi yan, di ba? Para mas nyo maintindihan niya, naawa ba kayo sa mabubuting tao? Opo. Ikaw? Opo. Opo. Sa tingin mo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Yes po. Ikaw? Opo, kasi Ikaw. deserve nila. Hmm? Yes na yes. Kaya ganito kasi yun eh. Di ba lahat po tayo tinuruan? Kung kayo magiging mabuti kang tao sa kapwa mong tao, hindi ka naman nila gaganyanin eh. Sa totoo silang papahiya kasi ang kanilang ginagawa ay mali at kitang-kitang silang papahiya. Hindi tayo o yung gumagawa ng tama. Kaya nga lang sa henerasyon ngayon mukhang baliktad na. Kapag isang tao gagawa ng mabuti, sa mata ng iba masama ka na. Kapag isang tayo gagawa ng masama, parang happy-happy na lang talaga lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Opo. Kaya napapansin mo yan? Okay, kasi ganito yun eh. Hindi porket kung ano ang nauuso, sa mata ng iba ay tama. Kasi ang totoo, hindi lahat ng nauuso ay tama kasi marami doon ay kapahamakan. At sino ba ang nagdudusa dito or nagsasuffer? Tayong lahat. Kasi nagiging mahirap po kung bakit ang hirap talagang makipag-ugnayan sa isang tao. Kaya parang hindi talaga patas lahat-lahat. Ngayon, para mas na nyo maintindihan yan, sundan nyo ang aking mas madadali kong tanong. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Siguro kung ako po, kung titingnan ko sa sarili ko, siguro oo na may hindi. Kasi may nagagawa pa rin ako mga bagay na hindi dapat. Yung mga bagay na, kunyari, nagsinungaling ka, ganun. Ikaw. Sa akin po, depende po sa tao kung mabuti ako o masama. Kasi may mga nagagawa rin po akong mali. Pero nakadepende rin po kasi yun sa nagawa nila sa akin. Sa akin po, hindi ko po alam kung alin po ako doon. Siguro po nasa gitna kung pag-aanuhin. Like, minsan po kasi, na-realize ko po na mali yung ginagawa ko. Tapos, may times po na hindi ko po yung natatama. Pero, kadalasan naman po natatama. I see. Pero ganito lamang po yun, no? Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? Kayo mo na. Paggawa ng tama po o kaya hindi po pananakit. Okay, ikaw? Siguro same lang po kasi kung gagawa ka naman ng masama, parang hindi naman mabuti yun. Parang basta ganun. Mm-hmm. Like, sa akin po, yung gagawa ka po ng desisyon na hindi po makakadamay ng iba, like, desisyon po na hindi kakasakit ng iba. Pero ganito, may ba yung mabasa ng dictionary o hindi? Hindi pa. Hindi, ikaw hindi rin. Pero nagsasearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam isang salita. Apa. Review ako ng konting trivia. Alam nyo ba, sabi sa dictionary po, para na masabi na good o mabuti, ito po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala kang ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan ng tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga ibang katanungan na to. Halimbawa lamang, kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Apo. Ikaw? So, yun yan. Ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matutuwa isang bata ang magsinungaling.
Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po? Halimbawa lamang, mapalapis, ballpen, barya, may napulot sa daanan, di mo lang binalik, o nagnakaw ka ng sagot like pangongopya o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba may nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Opo. Lahat. O, kunwari lamang, nandiyan na yung police station, di kalayon, no? Sa totoong buhay, baka tayo lahat ngayon nasa kulungan, ha? Dahil tayo po'y kinasuhan ng pagnanakaw ng lapis, ballpen, kinasuhan ng pagnanakaw ng sagot sa katabi, o pagnanakaw, pangongopya. Maaari siya nakatawang tingnan, pero big deal yan, kasi yung malit na bagay na yan, pwedeng manganak yan, at baka tayo makapagnakaw ng mga totoong halaga na hindi man talaga sa atin. Kaya nga lang totoo, lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Halimbawa, naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, napa-OM, alam niyo na yun. Opo. Ikaw? Hindi po kasi as Christian, marami akong, hindi naman sobrang daming alam. Pero yung about God na yung gagamitin mo yung pangalan niya sa nonsense. Ikaw. Minsan lang po pag yung OM. Pag nabigla ka lang. Opo. Tanong ko naman, mahal niyo ba mga nanay niyo? Yes po. Papayag ba yun na gagamitin niyo ang pangalan ng nanay niyo rin sa walang kabuluhan? So, nadapa ka lamang, napa-OM, pangalan ng nanay mo, okay lang ba yun? Bakit hindi? Respeto po sa magulang ko. Kasi po, siya po yung nagpalaki sa akin. Ganun. Exactly. Kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi mahal nyo po sila at mahal nyo ang mga taong naging parte yan ng buhay nyo. Kaya hindi man talaga magandang binabastos talaga. Sana nga din, ganyan din po yan sana sa Panginoon. Imagine mo, ganda ganitong panahon na to, biglang mumurahin mo na lamang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi doon ay blasphemy or pambabastos. And unfortunately, halos lahat talaga dito ay guilty. Naririnig nyo na rin yan sa tenga sa paligid, di ba? Hawak ako ng cellphone, biglang nabagsak, napa-OM. Alam mo na, kahit Tagalog pa, hindi siya magandang pakinggan kasi sinisira natin ang pangalan ng Panginoon na siya naglikha nitong mundo na to. Pero ito po, kayo ba nakaranas na magalit sa isang tao o hindi ba po? Opo. Opo. Nawawala ba ang stress nyo pa yung nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Ikaw? Tumitindi. Siyempre, halimbawa, kunwari sinasaktan kayo o niloko kayo, no? Kaloko naman sabihin, hindi ka nasasaktan. Pero sa puso mo, parang gusto mo naman nampal ng tao o sabunutin yung isang tao, pero sa isip lamang. Nagtatanim ka lang ng galit, hindi mo talaga siya gagawin. Lamang, hindi man tayo nakapatay ng tao, para daw tayo nakapatay na tayo dahil sa puso ng isang tao. Tumama. Magtanim ka lang ng galit, para daw tayo nakapatay na sa isip lamang. Kaya lamang totoo, lahat taga tayo dyan ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po sa inyong tatlo, hindi ko sinisiraan, hindi ko inuhusgahan, hindi po to ino-offend ko kayo. Ito po para lang malaman kung talaga tayo ay isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya kunwari, halimbawa mamamatay tayo for example, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa yung kasalanan or inosente kayong tao? Guilty po. Ikaw? Guilty po. Tao? Saan kayo pupunta kunwari pag kayo namatay for example? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Impyerno po. Impyerno. Kayo ba'y nag-aalala na maaaring doon tayo lahat pupunta? Opo. Opo. Ano man po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Parang isang kriminal, kunwari nagnakaw siya ng pera sa bangko, dapat siya mag-alala kasi pwede siyang hatulan na guilty at talaga siya ikukulong. Talaga mag-iiba ang buhay niya. Wala na siya dito sa mundo na to. Ibig sabihin, nasa mundo na siya na kung saan, nasa kulungan na talaga siya. Hindi niya naman ito magagawa itong mga ganito. Pero ganun din po. Maaaring bigla lang itong interview na to, alam nyo, I think napansin naglakad ako dito, parang biglang umatras, nambuelo lang kayo ang nilapitan ko dito. Pero don't get me wrong po, wala akong masamang intensyon. Ako lang po ay nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo. Tanong ko lamang sa inyo, and I think nasagot mo na ito, no? Kayong dalawa na lang. Kayo ba natatakot sa kamatayan? Ako po hindi kasi Bakit hindi? anytime kasi siguro kung sabihin kong as a Christian kasi anytime naman pwede tayong mamatay kunwari matapiko ka tas yung ulo na bago. Wala naman tayong magagawa doon kasi siguro ayun, hindi ako kasi ayun nga anytime na pwede tayong mamatay. Ganun.
Ikaw? Natatakot po kasi marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko, tumanda, may Go lang, okay lang yan. ano po, travel, makapagsig. Okay. Pero kunwari gusto nyo mabuhay ng napakahabang panahon, ilang years old gusto nyo magtagal dito sa mundo na to? Years. 70 to 80? 70 to 80, ikaw? Siguro po mga 70 lang, gano'n. 70, ikaw? Siguro mga 60 plus. 60 plus? Teka, ayaw nyo bang 100? Kung may mag-offer sa inyo, 100 years tumagal dito? like, Tatanggapin nyo, hindi? like sa akin po, hindi naman. Hindi na. Basta po sa akin is magawa ko lang po yung mga dapat kong gawin. Ikaw, kung may mag-offer sa inyo ng 100 years old, tatanggapin mo ba? Para magtagal ka dito? Siguro, depende po. Kung magiging masaya. Kung magiging masaya naman yung 100 years na yun. And worth it naman siya para may reason ka pa para mabuhay. Ganun. Ikaw, tatanggapin mo ba rin yan? Hindi po. Kasi yung katawan na po kasi natin nun, parang hirap na rin po. Parang mas pinahirapan lang po natin yung sarili natin ng ganun. Naintindihan ko naman, no? Pero nabanggit mo na nga, hindi natin talaga alam kung hanggang kailan talaga yung magtatagal dito. Yun na nga, huwag naman sana bigyan sa kita ng interview, bigyan tayong bagsakan dito ng puno, o bigyan bagsakan ito, o na makuryente tayo, o masagasaan. O huwag naman sana, ayoko na maging okay, bigyan tayong bagsakan ng missile dito, at nadamay na palang Pilipinas sa mga gera na yan. Kaya lamang ang buhay lang talaga ay maiksi lamang. At anytime talaga, pwede tayong mawala dito sa mundo na to. Kasi ang Panginoon na naglikha sa mundo na to, ang Panginoon din ang naglikha sa atin. Siya rin may karapatang bawiin din ang buhay din ng isang tao kung kailan man yan darating. Kaya lamang, ang punto lamang, lahat talaga tayo mamatay talaga. Kaya lamang, sabi kasi sa Bible, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan po ay kamatayan. Don't get me wrong po. Hindi ibig sabihin po nito, after ito na pag-usapan natin, may mangyaring masama sa inyo, hindi po ako mangkukulam ha. Ang problema lang, talaga na tayo nakagawa ng kasalanan. Kaya sa totoong buhay, dapat, wala nang interview to, patay na tayong lahat, di ba? Pero ba't hanggang ngayon, buhay pa rin tayo, di ba? Yan yung dahilan kung bakit ang Panginoon, galit man siya sa kasalanan, at mga kasalanan tulad natin, at meron talagang impyerno na paglalagyan talaga sa atin, may isang salita kung ba't nagbabago lahat. Naging salitang mercy, M-E-R-C-Y. Ano sa Tagalog nun? Any idea? Mercy. Nagsisimula sa letter A. A. 3 letters yun. Ang last letter ay A. Ha? A din. Oh, A sa una, yung pangatlong letra sa huli, A din. Asa po ba yan? Hindi asa. Diba? Mukhang malapit ka na. Galagaling mo na siguro yung letra sa gitna. Ano sa Tagalog ng mercy? Ano, sirit na? Kakailaw ko sa panood niya yan. Ano, sirit na? Para ano? Titry mo. Awa po. Ano sabi mo? Awa. Tama, awa. Oo nga, di ba? Kaiba'y nahingi ng awa sa araw-araw. Ikaw. Opo. Ikaw. Opo. When you say kasi mercy o awa sa Panginoon, yan yung paghingi ng tulong sa Kanya. Yan yung inamin mo kayo mahina. Inamin mo kayo makasalanan at kayo humingi ka ng tulong sa Kanya kasi maaaring gulong-gulo ng buhay natin at kailangan natin ng tulong sa Kanya. Kasi ganito lamang yan. Kapag sabi natin kasing may nagawa tayong kasalanan, talagang may punishment. Ang punishment talaga sa atin ay kamatayan. Kaya nga lamang, bakit hanggang ngayon hindi pa tayo namamatay? Yun yung dahilan kung bakit ang Panginoon, mas pipiliin pa rin niya na ibigay ang tinatawag na awa. Imagine mo, dapat nga ginigera na itong Pilipinas sa ito kung tutusin, di ba? Dapat ginigera na tayo ng China. Dapat nadamay na. Pero bakit hanggang ngayon walang nangyayari ganyan? Dahil yan, sa awa ng Panginoon. May control siya sa nangyayari. Ibig sabihin lamang po yan, hindi lang yan basta chances. Kasi dapat totoo, patay na tayo. Araw-araw tayo gumagawa ng kasalanan. Hindi lang sa ginagawa lang natin, pwede sa isip lamang, di ba? Kaya lamang, dahil sa awa ng Panginoon, kasi kailangan natin yan. Pag tayo humingi ng mercy o awa, I think alam nyo na tong sagot na to.
na magbabago na sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Sinacrifice niya yung buhay niya para maalis yung mga kasalanan natin. Naniniwala ka doon? Opo. Ikaw? Opo. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Ikaw? Opo. Pero yun nga, ang Panginoong Jesucristo po, 2,000 years ago, last 2,000 years ago, siya po ay pinadala po dito sa mundo na to ng Diyos Ama, na kung saan ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao siya dito, naranasan niya po ang kung ano ang ibig sabihin ng buhay ng isang tao, nagmalasakit lang siya, minahal niya ang lahat ng tao tulad natin, pero nung ginawa sa kanya, siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, siya ay pinatay, at hindi siya minahal ng pabalik ng mga tao na yan. Imagine mo kunwari may isang tao, mahal niya itong tao na to. Itong tao naman tong isa, hindi niya minahal ng pabalik. Di ba ang sakit? Rejected na, no? Kaya nga nagiging cancer na sa lipunan ang busted or rejection. Si Jesus po, ayoko lang gawing sugar coating ang salitang green flag, no? Kaya lamang, siya po, nagmalasakit na pinatay pa siya ng mga tao. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, pinatay na kaagad. Kasi kung hindi naman totoong kanyang sinasabi, bakit kailangan patayin, di ba? May value yan eh. Humihinga yan, di ba? Kung hindi ka sang-ayon dun sa sinasabi ng example ng tao na yun, kausapin mo ng maayos. Hindi yung idadaan mo sa mga hindi patas. Kasi noon pa man, hindi na talaga patas ang trato sa kanya. Hindi ako na po. So, yan yung dahilan kung bakit si Jesus, siya ay pinatay, ipinako siya sa krus ng Kalbaryo. Pero noon pa man, si Jesus ay Panginoon na talaga. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas sa isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para daw tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na dalawang bagay para magamit natin ito. Bagamat ang kaligtasan lang ay sa Kanya lamang. Una, meron yung salitang repentance? Hindi pa? Ikaw? Pamilya. Familiar lang, ikaw? So, ganito. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin niyan ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Halimbawa kayong tatlo, nagkalagnat. Makapunta ba kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Diba? Hindi nyo magagawa yan, diba? Kasi hindi nyo may enjoy yung napakagandang lugar na to. So, pag kayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag kayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung repentance. Or, turn away from sin and change your mind. Ganun ang repentance. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagating dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso't isipan, at tigil sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mabis na tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Ikaw. Opo. Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Opo. O yan po maging honest, no? Do you think ba na-offend ko ba kayo sa ating napag-usapan o hindi naman po? Hindi naman po. Hindi po. Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Ikaw? Meron po. Nakapagbasa ba kayo araw-araw? Hindi po. Ikaw? Hindi na. Ganito lang. Pag nagugutom, anong gagawin nyo? Ikaw? Nakain. Diba kakain tayo araw-araw kasi kung hindi, magkakasakit kayo, di ba? So sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan ang love letter ng Panginoon sa ating lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon at siya malugod natin habang buhay. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, walang mabuti sa atin, lahat po tayo makasalanan, lahat taga tayo ay sa impyerno pupunta. Kasi yan ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayong tatlo po ay maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi talaga sa kasalanan,
Yan yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nagawa natin dalawang bagay na yan, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayo ng bagong puso't isipan, at sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala po. Wala po. So, ito na ang huli kong mensahe, no? Sana po ay makita po natin na maraming tao ay talagang tila naghahanap sila ng mga taong sana hindi sila maligaw ng landas, sana maranasan ng minagmamahal sa kanila. Kasi nandito tayo sa mundo na to, na dahil sa kasalanan, corrupted na po lahat ng mga tao. Yan yung dahilan kung ba't ang puso natin na nagiging mahirap din pag tayo minakakilala ng ibang tao. Pero ang pinakamahalaga po kasi ay sana maging pundasyon po ng ating buhay ay ang Panginoon. Kung paano tayo namumuhay, nakasama natin ang Panginoon, paano natin mamahalin ang mga tao na nanaayon pa rin sa Panginoon. Kasi ang kailangan ay yung pag-ibig ng Panginoon, yun ang kailangan ng lahat ng tao. Kasi kung wala yan talaga, mahihirapan talaga tayo. Kaya sana, makita natin kahalagahan na dapat ang mga tao dito, lahat-lahat, makilala nilang Panginoon. Kasi kung wala, para daw yung isang tao naglalakad lamang na walang ilaw sa daanan. Paano ba yung lalakad kayo na walang ilaw? Hindi po. Ikaw? Hindi po. Diba? Mapapahamak kasi. Pwede talaga tayo mapahamak. So, yun yung dahilan kung bakit mahalaga na mabasa natin talagang kanyang salita kasi yan yung magiging gabay natin. At sana, yun din ang magiging dahilan na kapag nakilala natin ang Panginoon, ibabahagi din natin sa mga tao ang patungkol sa Panginoon. Kasi kailangan nila yan. Kasi kung hindi, talagang kapahamakan na maaaring maghintay sa kanila. So, yun yung mahalaga na maging sentro natin ang buhay natin ang Panginoon. So, maraming salamat dito. Meron ba yung katanungan? Wala na. So, wala na po. Maraming salamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po sa inyo. God bless po sa inyong tatlo. And stay rehydrate kasi tag-init na po talaga, no? So, maraming salamat at ingat po kayo. Thank you po. Thank you po.